So, explain ko lang ang tatlong tula na napili ko. Ang may primera inspiration ay isang tula na isinulat ni Jose Rizal noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Ito ay isang magandang parangal sa kanyang ina na si Doña Teodora Alonso at pinaniniwala ang isinulat noong siya ay nakalaya mula sa bilangguan noong 1874. Ang tula ay nagdiriwang ng kagandahan ng kalikasan at ginagamit ang mga imahe nito upang ipahayag ang kagalakan at pasasalamat ni Rizal sa pagbabalik ng kanyang ina. Ito ay isang taos-pusong pagpapahayag ng pagmamahal at pasasalamat na may malakas na diin sa kahalagaan ng pamilya. Ang may primera inspiration ay isang patotoo sa malakas na ugnayan sa pagitan ng isang ina at anak. Binibigyang diin nito ang kahalagaan ng pamilya at ang kagalakan na nagmumula sa muling pagsasama sa mga mahal sa buhay. Ang tula ay nagdiriwang din ng kagandahan ng kalikasan at ang kakayahan nitong magbigay ng inspirasyon at itaas ang espiritu ng tao. Ang pangalawa na napili ko ay Ang Kundiman. Ang Kundiman ni Jose Rizal ay isang makabagbag damdaming tula na nagpapahayag ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at ang sakit ng kanilang pagkaalipin. Ang tula ay nagsisimula sa isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at katahimikan. Ang nagsasalita na kumakatawan sa mga Pilipino ay naglalarawan ng isang bansang napasuko at natalo na may dila at puso na napipi. Ang Pilipinas na nagpapabayaan ng mga pinuno nito ay napilitang magpasakop. Gayunpaman, ang tula ay lumilipat sa isang maasahang tono, ipinahahayag ng magsasalita na ang araw ay sisikat muli, na sumisimbolo sa pagbabalik ng kalayaan. Ang Pilipinas, bagaman nakagapos sa kasalukuyan, ay magwawala at muling makakamit ang nararapat na lugar nito sa mundo. Ang pangatlo na pili ko ay Sa Aking Mga Kabata. Ang Sa Aking Mga Kabata ni Jose Rizal ay isang makapangyarihang tula na nagbibigay diin sa kahalagaan ng pagmamahal at pangangalaga sa sariling wika. Ipinaglalaban ni Rizal na ang pagmamahal ng isang bansa sa kanyang wika ay direktang nakaugnay sa paghahangad nito ng kalayaan. Inihahalin tulad niya ang pagmamahal na ito sa isang ibon na malayang lumilipad sa kalangitan, na sumisimbolo sa walang katapusang mga posibilidad na dumarating kasama ang kalayaan. That's all. Thank you for watching and God bless you, ma'am.